Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for October. Yan na. Hala! October 21 to 27 para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Virgo. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign nyo, importante siya. Sa dulo po ng video, may link tayo para dito. Along po nun is yung link sa video kung paano gumawa ng sarili nyo pong love and prosperity charm. Sa dulo po yan. And readings will be for guidance purposes, so use your free will wisely. Sa mga nang kailangan po ng private readings at spell works, pwede nyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. Link is in the description below. At sa nais po na mag-support Lumagon Channel, you can click the join button sa baba or yung thanks. Donations can be sent via GCash or Maya. Numbers on the bottom of the screen. Virgo, my friend, how are you? Okay. So, meron tayo ditong Magician and the Never-Ending Story. Okay. So, si Magician, this is, connected kasi siya sa planet na Mercury. This is about, Mercury is about communication, tsaka fast movements din siya. Never-Ending Story, naalala ko yung movie tuloy, Never-Ending Story. That it's a continuous, parang it's also a continuous process. So, si Magician din kasi sa design, so in general, andun yung apat na elements kasama niya. So right now, ang nakikita ko kasi sa card mo is andoon na na sabihin na lang na ilagay natin sa punto na na namimili ka. Andoon na you feel na available lang mga bagay-bagay para sa'yo. Andoon na hindi mo lang ma-distinguish kung ano yung unahin mo. Kasi andun yung punto na meron kang mga task, sabi nga ng Never-Ending Story. Well, may mga daily tasks talaga tayo, mga responsibilities na kailangan nating bigyan pansin, mga kailangan nating gawin. Pero kasi andoon nagsisimula na siya na maging hindi mo na nakikita bilang opportunity 'yon, or bilang blessing. Unti-unti nagbabago na siya yung paningin mo, nagsisimula mo na siyang makita bilang isang burden, nagkakaroon na ng shift. So as early as now, pinapaalala ka ng card na ibalik mo yung reason why you started doing those things. Ano ba yung naging nagtulak sa'yo para simulan mo tong mga bagay na to? Ano ba yung mga malalalim mong rason bakit mo ginagawa or bakit ka nagsimula doon sa mga task na ginagawa mo? Kasi you started happy you started in a good mood. Pero sometimes yung mga, isang bakal nga, kinakalawang along the way. Same thing with you. Nakakaramdam ka ng kalawang. So, andoon na with a lot of things na available sa'yo, sabi ni Card of the Magician, bakit hindi mo ibigay yung oras para mag-focus ka din sa ibang mga bagay? Na bigyan mo ng chance yung sarili mo na ma-enjoy din kung ano man yung mga nasa paligid mo, kung ano man yung mga nararanasan mo o yung mga natatanggap mo din from the universe. Kasi ang pinapakita sa akin ng card mo din, andoon na bombarded ka na ng iba't ibang mga bagay sa paligid mo na in a way napapagod ka din, and ang dami sa inyo na parang gustong yung magkaroon man lang ng parang alteration sa mga ginagawa. Yung mga, kumbaga sa pagkain, pangtanggal umay. Kasi paulit-ulit na parang, oo, siguro gets naman kita, nakaka-enjoy, pero at some point, you need to also be happy, you need to also enjoy. Sabi nga nung boss ko dati, nung nagtrabaho sa isang financial company, sabi niya, if you work hard, you also party hard. Kung magkapantay yun. And may sense yung sinabi niya, kasi andoon na,
we also need to learn how to balance life. Yung tinatawag ngang work-life balance. Hindi pwedeng puro work lang. Hindi ka naman pinanganak para magtrabaho lang. Hindi ka naman nabuhay para puro trabaho lang ang uunahin mo. You also need to find time to relax, stress yourself. Tanggalin mo yung stress, bawasan mo. Yung sasabi nga nilang removing of steam. Yun yung pinapagawa sa'yo ngayon, yun yung nasa iyo ngayon. Ano tayo, nasa pressure cooker tayo masyado. So, release some pressure. Pero ano ba yung nagko-cross sa'yo? Sa ko na yung word. The devil tsaka to be fair. Di ba kakabanggit lang natin work. Busy ka, pwedeng work, pwedeng business studies. Now, si devil kasi is about indulgement and temptation. Pero connected din kasi to kay Capricorn. Now, Capricorn is the house of career. Ayan na nga. Tapos to be fair. So talagang for the balance tayo. Work-life balance. Dahil, oo, andun tayo na kailangan, Virgo, kailangan natin kumita. Yes, it's a given. Kasi, syempre, paano pa yung mga buwan-buwan dumarating si Judith, tapos yung mga babayaran mo pa na in-add to cart mo, 'di ba? I-check out mo pa 'yan. Tapos syempre, doon na may mga kailangan din tayo sa buhay. Of course, may mga gusto rin naman tayong ma-attain, may mga gusto tayong makuha. And the universe is telling you na okay naman 'yon na ine-expand mo yung finances mo, yung career mo, ine-expand mo yung yung ano mo, yung business mo. Pero dude, kalma-kalma din. Sabi nga nung isang naging boss ko din nun, kasi si bakla kasi, pag inatake ako ng pagiging workaholic ko, grabe naman. 'Di ba usually 9 hours yung shift. Pag inatake ako niyan, alam mo nagkaroon pa ako ng parang 2 weeks yata, na 3 or 4 hours a day ako nag-overtime. Tapos may isa pa akong rest day overtime na 12 to 13 hours. 2 weeks yun. Meron pang isa, kasi mag-VVL ako nun for 1 week. Nag-ano pa ako, double shift ako. Ay pinapirma talaga ako ng HR na hindi nila ako finorce. Kasi parang technically, parang abuse na yung dating sa, pag tinignan ng iba, parang abuso, ganyan. Pero decision ko kasi yun. Nagkasakit ako afterwards. Pinagsabihan din ako ng boss ko na, sabi niya sa akin, "Ero, alam naming kailangan mo ng funds, pero aanohin mo nga, malaki nga yung kikitain mo for overtime. Kung magkakasakit ka naman, and God forbid," sabi niya, "mapunta ka sa hospital." O, sabihin natin meron kang health card. Pero kapag yung mga gamot, yung oras na yun, imbes na na-enjoy mo with your family, enjoying it for yourself, andun ka, naka-check-in ka sa hospital. Same thing with you, girl. Virgo, babato ko rin sa'yo. Walang masama na kumikita tayo. Yung sabi nga, di ba, strike while the iron is hot. Sige, push, push, push habang may opportunity. Pero learn also to balance it. Work-life balance tayo, ha? Kasi, at the end of the day, bakit ba natin ginagawa? Kasi gusto natin na makabigay tayo magkaroon tayong mas magaan na buhay. Andun din na kung may mga tao tayong sinusuportahan, gusto natin makapagbigay tayo ng mas marami or mas maganda sa kanila, or may mas malaki tayong maibigay. Pero, please naman, wag naman to the point, kasi sabi ng to be fair, wag naman doon sa punto na ang sinasacrifice mo is kalusugan mo. Yung tipong isa pa yan, nalilipasan din ng gutom, kulang sa tulog. Girl, uso mag-vitamins ha, paalala lang. Of course, consult your doctor pag magte-take ka ng vitamins pa rin. But overall, it's taking care of your physical body. Remember, sinabi din naman ni Apostle Paul that your body is the temple of the Holy Spirit. At ang templo, o ano bang itawag natin doon? Templo, kapilya, simbahan, and shrine, kailangan niya respeto yun. Hindi inaabuso. So, take care of your body this time, okay? Ano ba kasing mo? Yun. Yung desire mo. So, meron tayong King of Wands, and to be fair, well, yung iba sa inyo kasi gustong patunayan din naman.
Parang sabihin na natin na andoon na at some point, merong iba sa inyo, sabi dito nung King of Wands, nakaramdam kayo na medyo may naliit kayo or napahiya kayo or andoon na parang namata kayo. So, naging driving force mo yun, naging driving force nyo yun para, hoy, wait lang. Hindi ako basta-basta. Parang, watch me, Virgo kaya to. Andoon na, yung desire mo, kasi you want to be kumaga within the tribe, sabi, or within the family, madami kang, may mga bagay ka na natanggap, gusto mong suklian sana yon. Gusto mo na magkaroon ka ng another way to give back. Ano yung parang innate na siya na gusto ko ako naman. Kasi 'di ba, totoo nga yung sinabi din ni Jesus, na yung kinote ni Paul sa Book of Acts na it's more blessed to give than to receive. Kasi yun, ang concept kasi ng mundo, 'di ba? Parang mas marami kang nakukuha, mas good. But in spirituality hindi eh. Ang tingin ng spirituality, if you want to receive more, you need to give more. 'Di ba ang weird? Alam mo reason kasi para sa pagtatanim, kapag nagtanim ka, hindi naman isa lang bunga niyan, 'di ba? Saka nakakita. One time, nagtanim ka ng mangga, one time, big time, isang bunga lang. No. May season siya. May time siya na tutubo, lalaki, at may season siya na mamumunga ng mamumunga. Parang gusto ko rin ng mangga. Bagoong alamang. Mamaya. So, ayun na yung desire mo na gusto mo naman ikaw yung mag-give kasi nakita mo din sa kanila na paano sila na-bless, paano sila tumanggap when nung sila yung nagbibigay, nung point na ikaw yung tumatanggap, nakita mo paano sila binibless. And you want to do the same thing kasi gusto mong ma-exercise din yung pagtanggap ng blessing through giving is maramdaman mo sa life mo. So, yeah, ibibigay ito ng universe and ito yung point din na gusto mong ipakita sa iba, doon sa nang mata sa'yo, sa nagmaliit sa'yo, na hindi ka lang ganun. Actually, this is a good thing. Ito yung mga tipo ng gusto ko ng klase ng paggante. Yung ipapamukha mo doon sa tao na mali ka. And your action, yun yung maganda action will always speak louder than words Yung tipong, naku, si Virgo, ganito yan, ganyan, ganyan. Pero, in time, kita mo, lumalaki yung market mo, lumalaki yung business mo, or whatnot, sila yung napapahiya. Kasi, habang busy sila na kuda ng kuda, nasasayang yung oras sila sa mga walang kwentang bagay, ikaw naman, you are busy using that same energy na binabato nila para umangat ka, para i-challenge mo yung sarili mo. Good job on that one. Ano ba foundation mo kasi? Okay, so meron tayong Knight of Wands tsaka TikTok. Alam mo yung kantang bawal kasi akong kumanta dito. Baka makapiright ako yung. Basta lyrics ka, so many men, so little time. Tayo kasi so much to do, so little time. We need to also prioritize. Totoo, yung sabi nga nila, yung mga pangarap natin, ito yung nagtutulak sa atin. Ito yung gumigising sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng lakas para tuparin pa natin kung ano yung mga, para matupad to. Kumaga, para siya a mountain to conquer na, ito yung nakikita kong nangyayari. O ito yung nakikita kong gusto kong matanggap or ma-achieve, mapuntahan. So, you're doing what you can do. Yung sabi nga, hustle, hustle, hustle. Then, andun yung point na yung important things in life medyo nakakaligtaan natin. Priority setting is also important, Virgo, ha? Wag naman yung tama naman na, okay, we work hard. Again, balik tayo sa concept na sinabi ng boss ko. Work hard, party hard. Work harder, party harder. You balance it. And when you say party, hindi naman to puro alak lang. Pwedeng party in the sense na kumakain ka with your family,
O andoon na lumalabas ka, nagse-spend time ka para sa sarili mo, lumabas ka para manood ng movie o sabihin natin na bumili ka yung gusto mong bag na nakita mo o may nakita kang sapatos na reward mo sa sarili mo. Or minsan simpleng bagay, ako minsan ginagawa ko lalabas, 'di ba lamig na dito, lalabas ako kapag marami akong natapos in that day, lalabas ako bibili lang ako ng tig ₱30 na ice cream, enjoying ko siya. O para naman masaya 'tong mga muningning, pupunta ako ng pet stores, bibili ako ng wet food. So, habang kumakain ng ice cream, nagwe-wet food ang mga muningning, para na-enjoy nila din. Kumbaga, it's a reward na binibigay mo sa sarili mo. Walang masama dun. Actually, that's a good thing. Kasi, ano yun eh, parang, kumbaga, sinasabi mo sa sarili mo, good job, Virgo, na gawa mo to or natapos mo to. But you also need to prioritize ha. Kasi, may mga iba sa inyo nagkakaroon ng moments ng procrastinating, yung tipong ako nakakaranas ako niyan, yung tipong higa, cellphone, may mga gagawin ko, ang dami. Tapos scroll. Maya-maya pagtingin ng oras, 2 oras na nasayang, kakagawa. Kumbaga, para ka nag-rocking chair, may nagagawa ka pero wala ka naman agad napupuntahan. So, andun yung challenge din ng universe na be mindful din sa mga ginagawa mo. Andoon din na i-discipline mo yung sarili mo. But never ever remove yung rest, yung party sa life mo. Party din. Nangyari sa past kasi. Queen of Swords, tsaka Deep Knowing. Queen kasi, this is an older female energy. Tapos Swords, air, mind, intellect, pero may emotions, tas deep knowing. Alam mo, tama naman yung ginagawa mo. Ako, I would agree sa mga ginawa mo na nagsasalita ka, na dinediretso mo yung mga tao na ang daming hanash, ang daming kuda. Tama yun, na naniniwala ko na kapag tama ka, kailangan panindigan mo, kailangan ilaban mo. Kumbaga, ang sense kasi dito, ang ginagawa natin, pinoprotektahan natin yung tinatawag nating inner peace natin. Naniniwala ko, walang sino ang may karapatan para sirain yung inner peace ng kahit sino. And tama lang na nilaban mo yung sarili mo doon. Kumbaga, yung paninindigan mo, yung sasabing you stand your ground. Kasi makikita ko dito na may mga tao na in the past, na ang dami nilang hanash, ang dami nilang chika, ang dami nilang chismis. Yes, andoon na, yun nga, ginagamit mong drive yon para ipahiya sila kasi you're making yourself a better version of yourself every day. Pero andun din kasi may iba na sumosobra. May iba na lumalabis na. Ay wag ganun. Wag nating hayaan. Kung kailangan natin sa somplakin, tipong isang beses lang. Go! Kasi kailangan maintindihan nila na hindi sila dapat ganon towards you or anybody else. Kung ako nga to, ewan ko, baka mag-ala-Electra ako kung kailan yung character na yon sa yung post na series. Mula ulo hanggang paa, puro latay talaga ng salita yan sa akin. Scorpio ba naman? Tas Moon Aries, di ba? Ano ba ang future mo? So, na ikaw, Wheel of Fortune, tsaka Observer. Alam mo, hindi ako magtataka na magiging sharp ka ulit magsalita in these coming days. Sharp in the sense na masakit. Yung tipo, pero tandaan mo the tongue has the power over life and death. So, sabi nga, saan nga ba nakalagay yun sa Bible? Sa Proverbs yata, kung tama ako. Wala kung saan. Andoon na pinapala na you will be using that. Pero paalala lang ha, kasi, andoon na, kasi lalaban ka to protect yourself. But the thing is, very powerful yan, ang dila mo, Virgo. Sharp ka pa naman din magsalita. And some of you guys, andoon na, minsan, hindi lang sharp magsalita, ang bilis din ng kamay. So,
be extra careful in handling that emotion kapag kailangan mo. Kumbaga, use it wisely din na kapag nagsalita ka. And be sure to also choose your words. Hindi tayo magpapaka low class. Hindi man tayo magpapaka palingkera o palingkero. Andun pa rin na medyo classy pa rin tayo. Kumbaga, use what you observe and turn the tables around para andoon na iparamdam sa kanila, ipakita sa kanila na, hey, hindi mo ako pwedeng i-push over. Hindi ako yung tipong ibubuli mo. Kaya kong lumaban kung kinakailangan. Parang kung nasa lugar ako, yes, I will stand my ground. I will fight for my rights. But if we're good, then we're good. I smell, ang daming mawawarla talaga. Tingnan natin yung physical, emotional, environment, hopes and fears mo, at yung possible future mo. Tapos, of course, message ng mga deities. So, if physical is a 6 of Cups and breathe. Okay, so 6 is about harmony and Cups yung emotion. Alam mo yung pwede ka nang magkwento sa mga, siguro andun na hindi ka kasi makapagsalita kung nasaan ka. Maybe it's in your physical, in your home, or in your work, or in your business, or sa group of friends mo. Hindi ka makapagsalita para sabihin kung ano ba talaga yung nangyayari or nararamdaman mo or yung tipong pinagdadaanan mo. But there will always be people na ipapadala sa'yo ng universe na pwede mo silang maging sandigan. Pwede mo silang, sila yung tipong hingahan mo. Sila yung tipong pwede mong lapitan para maglabas ka kung ano yung naramdaman mo, kung ano yung pinagdadaanan mo, kung ano yung nasa loob mo. There will always be people who are matured sa paligid mo. Alam mo, isang natutunan ko on a personal note, na hindi basihan ng edad when it comes to maturity. Ang dami kong na-meet na mas bata sa akin, as in, sobrang bata nila, iba pa nga minor, that they are very matured mag-isip pag nakakausap ko. Yung tipong, yung ideology nila, the way silang mag-decide, alam mong matured. At ang dami ko din nakilala, mas matanda pa sa akin. Ewan ko kung yung katawan, tumanda, yung utak medyo napag-iwanan ng panahon. Ewan ko na nangyari. Yung sobrang kinis na, sabi nga yung friend kong doktor, huwag ka papayag na tawagin ka, huwag ka papayag na sabihan ka na makinis ang utak mo. Sabi ko, bakit? Kasi ibig sabihin nun, hindi mo ginagamit. Okay. So, pag mas maraming kulabot sa niya, mas gamit na gamit ang utak. Oh, now I know, sabi ko. So, allow yourself to look beyond sa nakikita mo in the physical. Na hindi dahil mas bata sa'yo, you will treat them as a kid. Remember, marami po ang matured sa iyong paligid kahit na they're younger than you. Sometimes kailangan mo lang silang mapansin. Saan kailangan mo lang bigyan ng chance makausap sila. Maso-surprise ka how mature they are at pwede silang gamitin ng universe para pasahan ka ng wisdom or ng knowledge. Your emotional environment is the 4 of Cups and the card of Y. Well, 4 kasi structure Cups, water, emotions and heart. Tapos, ang hirap din naman nung naging decision mo doon na hindi mo na inalam bakit nasabi, parang alam mo yung parang ayaw mo na lang alamin. Parang napikon ka na lang, may part na napikon ka na ayaw mo na lang alamin bakit sinabi to ng taong to o bakit nabanggit to ng taong to. Andoon na, ay naku, bala na kayo sa, parang ganun, bala na kayo sa buhay nyo, naiirita ako sa inyo, dead maton ng bakla, parang ganun ang peg mo. Hindi kita masisisi kasi ang dami mong ibang bagay na gustong bigyan ng atensyon mo
ang dami mong ibang gustong ma-accomplish, ang dami mong gustong magawa, ang dami mong gustong matupad, ang dami mong gustong to take flight. And ayaw mo nang mag-dwell do'n sa mga petty na bagay. Ayaw mo nang, mapunta ka doon sa mga nonsense na usapan. Pero andun pa rin kasi na, parang pinipilit mo na, naku bahala kayo diyan, dito na ako." For the walkout muna ng emotions ang Virgo. Tapos binabaon mo muna for the meantime that negative feeling. Pero huwag kang magtataka na eventually magsa-surface yan, ha. Hahayaan ng universe na maramdaman mo ulit kasi okay siya sa ngayon yung ginawa mong yun, na medyo sinet aside mo yun kasi may iba kang mga task na gusto mo ma-accomplish. Ngunit andun kasi na you need to understand na ang isang sugat kailangan linisin para para gumaling siya ng maayos. O yung pilay kailangan minsan itama para gumaling na maayos. So for now, ayan, nag-agree yung cards sa tama siya kasi meron ka yung ginagawa mo kasi may mga task that needs your undivided attention. Pero sa ngayon lang, ha, in the right, you will feel it naman kasi yung universe, ipupush ka na, "Oy, Virgo, it's time. It's time na medyo balik-balikan natin yung mga pains of the past para ma-address natin." Hopes and fears mo, the moon and here and now. Okay. So, fear to. Moon kasi is about emotion. So, and siguro doon yung point na may certain fear na baka mamaya maging manhid ka ulit. Yung mga tipong mag-alapusong bato yung emotions mo. You need to balance it. Just like in your life, we will have a work-life balance. Ganun din sa emotions. Siguro kaya sinabi din nung sa emotion environment mo, kailangan mo i-deal to as soon as possible din yung mga pains. Kasi ang fear din kasi dito is pwede natin kasi i-shutdown yung emotions natin. Ang kinakatakot ko lang dito sa card na to is that baka pag shutdown mo na emotions mo is magkaroon ka ng moment na kung saan sobrang nasanay ka na shutdown mo siya, ayaw mo nang ibalik. Or andoon na magkaroon ka ng fear makaramdam ulit ng emotions. And on a personal note, ang hirap nun. Kasi kapag hinayaan mo yung emotions mo ay mag-shutdown for a long period of time, andoon na may takot na mag-open ng heart sa ibang tao para tumanggap ng pagmamahal. I'm also at the point na parang pati sa paghingi ng tulong is may fear na ako. So I'm working on that sa sarili ko na matuto ko at mag-open. So Virgo, sana wag mong hayaan matulad ka sa nangyari din sa akin. It's hard. It's taking me some time para matuto ulit na magtiwala in a deeper sense. Okay? Your possible future is the 8 of Wands and loyal heart. Ay, salamat, Diyos ko. So, this is power and passion and loyal heart. Ma-achieve naman yung work-life balance. Now, magkakaroon lang, medyo mamadaliin lang ng universe yung ibang mga bagay sa life mo, sabi ng 8 of Wands. And you will notice na in yung mga tao na that you need to deal with, hindi ka tatantanan neto. There will be some awkward silence. Parang hindi nila alam paano kayo approach kasi nga baka mag-lash out ka, magsalita ka ng diretso, masyado, masakit. Pero I trust naman dito based sa reading mo, may matured ka naman. Sabi nga ni Wheel of Fortune, may matured ka naman in handling yung mga sasabihin mo. Magiging maayos naman. Kumbaga, andun pa rin yung respeto. Panagsalita ka, masakit pero may respeto pa din. So,
yung mga pains in the past mo, ma-address mo to very soon agad. Mabilis din siya. And magkakaroon ng mga reconciliation in terms of relationships. So, pwedeng romantic relationships, family, friends, business, work. So, magre-reconciliate naman. Ang maganda dito, may lumalabas din dito na magkakaintindihan kayo yung boundaries na next time hindi na ako magsasalita about these kinds of things kay Virgo kasi hindi niya pala gusto. Or andoon na hindi pala bet ni Virgo yung mga ganitong klaseng jokes. So, moving forward, it's a no-no. So, maganda yung kakalabasan din naman. And andoon yung magkakaroon ng point of compromise na kung saan alam nyo na, okay, hindi tayo mag-step sa boundaries na to. Okay. Ano ba message ng deity sa'yo? So, we have your Venus, number 4, beauty, value, and a wish to love. Well, the wish is for you to love and remember, ang pagmamahal, madaming klase yan. Sabi nga nung isang quote, di ko alam kung sino nagsabi, there are many kinds of love in this world, but never the same love twice. So, the planet of Venus, the planet of love and beauty, is calling you na andoon na you also need to enjoy the goodness in your life, yung mga simple things that can make you happy, that can make you smile. Allow yourself to enjoy it. Kumbaga, andoon na go back to the main essence, yung pinaka-basics of love mo. And that is yung loving yourself, your family. Family, hindi lang kadugo. Ito, family ko to si Mikay. Bebe ko to. So, it's time. Time for you to take that action. Time for you to live a work-life balance. So, I hope nakatulong po yung readings natin sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like na din. Kung for you need private readings or spell work for scheduling appointments, you can send me a message to my personal Facebook account. The link is in the description below. For spellworks din po. And also, sa mga gusto pong sumuport na lumago ang ating channel, you can click the join button or the thanks button. And sa donations po, Maya and Gcash are accepted. Numbers on the bottom of the screen. Virgo, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po ang Mikay Noodles. You have a keep safe and you have a great day. Next time ulit. Bye, Virgo.